Matinding gabi para sa Los Angeles Lakers. Sa unang laro ng kanilang 5-game road trip, tinambakan sila ng Atlanta Hawks 122-102. Kahit nagpakitang gila si Jared Vanderbilt sa depensa at rebounding, tila walang nagbago sa kabuuang takbo ng laro. JJ Redick halatang frustrated sa post-game interview. Sa loob ng 19 minuto, naglaro si Jared Vanderbilt na parang makina. 14 rebounds, hustling sa bawat possession at sinubukang buhati ng energy ng team. Pero sa kabila ng effort na yon, hindi pa rin makasabay ang Lakers sa bilis at shooting ng Atlanta. Early in the fourth quarter, lamang na ng 27 puntos ang Hawks, 104-77. Ang mas masakit pa, galing sa mga hindi inaasahang players ang mga three-pointers ng Hawks. Collective effort ang pinakita ng Atlanta, 11 of 22 mula sa labas ng arc, halos 50% shooting. Si Mohamed Gaye, na dati may 27% lang sa three-point range ngayong season, biglang nag-init at naging 4 for 4. Si Zachary Risacher, ang rookie, 2 for 4. At si Vit Krejci, na pumatay sa momentum ng Lakers sa buzzer ng first quarter, nagtapos din na may 2 tres. Sa kabilang banda, hirap na hirap ang Lakers sa execution. Mabagal ang simula nila na down agad ng 8 points matapos ang unang quarter, 37-29. Walang consistent scorer sa bench at kahit si Luka ay tila napagod na sa kakabuhat ng opensa. Luka Doncic, na ngayon ang focal point ng team, may ilang magagandang pasa pero hirap makahanap ng rhythm dahil sa depensang zone ng Hawks. Pagdating sa depensa, kahit anong hustle ni Vanderbilt, hindi sapat. Paulit-ulit silang nabuta sa rotations at halos walang resistance sa corner threes. Kita sa mukha ni JJ Redick sa postgame, frustrated pero kalmado. Sinabi niya, "We played with effort in spurts, but effort alone won't win games if we don't execute." Isa na namang matinding paaalala para sa koponan na chemistry at discipline ang kulang, hindi lang energy. Ito rin ang unang laro ng 5 sunod-sunod sa biyahe ng Lakers, kaya malaking setback ito mentally. Kung ganito ang simula nila, mahihirapan silang mag-recover sa susunod na mga laban. Ang performance ni Vanderbilt ay magandang indikasyon na may mga player pa rin willing magbigay ng lahat kahit talo. Pero malinaw, hindi sapat ang effort kung wala ang structure. JJ Redick ay nasa proseso pa rin ng pag-ahanap ng tamang rotation at defensive identity ng team. Kung hindi agad mag-a-adjust ang Lakers, lalo na sa perimeter defense at ball movement, malamang tuloy-tuloy ang pagbaba ng kumpiyansa ng grupo. Ito ang klase ng laro na kailangang pagdaanan nila kung gusto nilang tumibay bilang contender. I-comment ninyo na lang po sa ibaba ang inyong opinyon at huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel. Maraming salamat po!